Alarming yun. Because if you see, part of our focus agenda is integrity enhancement. And kasama siya is cleansing natin and imposing the right penalty. Napaulat na nawawalang mga case folder ng mga pulis na may kinakaharap na kaso. Ikinabahala ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Mga regional directors, inatasan na tingnan kung may mga ganitong insidente sa kanilang nasasakupan. Pasang Mazda, iba pang transport groups, naghain ng petition for intervention sa TRO na hinihingi ng piston sa Korte Suprema para sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? Senado pangungunahan ang pag-review sa economic provisions ng saligang batas. We will ask them to have, we will get another samples again. Anyway, it's 24 hours naman po. So they stop one day, then we ask them to retest their waters. Siyam na establishmento sa Baguio City nagpositibo sa water contamination testing. Pinadalhan ng cease and desist order. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Ikinabahala ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pagkawala umano ng case folders ng mga pulis sa National Capital Region Police Office na may kaso. Dahil dito, nais ng Chief PNP na tignan ng mga regional commander kung may ganitong insidente rin sa kani-kanilang nasasakupan. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, may mga natuklasan din ba ng ganitong pangyayari sa ibang PNP regional offices? Magandang hapon sa iyo, Jun. Wala pa naman sa ngayon, pero yan nga ang dahilan kaya't ipinag-utos ito si General Acorda sa mga regional directors na silipin itong records nitong mga pulis na mayroong mga kaso. Ayon kay General Acorda, hindi dapat na nawawala ang case folder ng mga ito o kahit na mabawasan man lang ng pahina ang reklamo laban sa kanila. Importante din daw, June, na maisilbi agad ang parusa sa mga kasong na-desisyonan na. Nakababahala. Ganito inilarawan ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. ang napaulat na pagkawala ng ilang case folder ng ilang pulis na may kinasasangkutang kaso. Alarming yun. Because if you see, part of our focus agenda is integrity enhancement. And kasama siya is cleansing natin and imposing the right penalty. If there are things that affects this number 3 item natin sa 5 focus agenda, we will give special attention to that. Bunsod nito, pinatitingnan na ni General Acorda sa mga regional directors kung may ganitong insidente sa kanilang nasasakupan. Posible kasi ani ang hindi lamang sa National Capital Region Police Office o NCRPO ito nangyayari. Kasama sa dapat mabatid ay kung naipatutupad o naigagawad ang mga parusang ipinapataw sa mga pulis na may kaso upang hindi na manatili ang mga ito sa serbisyo. And I'm encouraging all other regions to review and check on their system or in their records kung may mga similar incidents. Kasabay nito ay nagbabala rin ang opisyal na mananagot ang sinumang tauhan na nagtatago o nagpapabaya sa mga case folder ng mga pulis na mayroong kaso. If there are evidence that would somehow state that there are negligence on the part of these record holders, yung supposedly mag-iingat ang mga records at sa kanila nangyari and there's negligence, definitely there will be sanctions that can be imposed.
Noong Biyernes, isiniwalat ni National Capital Region Police Office Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkakatuklas niya ng mga nawawalang case folder ng ilang pulis na mayroong kaso sa NCRPO, maging ang hindi agad pagsiserve ng parusa sa mga ito. I commend the efforts of the NCRPO because discipline is very important, and I'm happy na tuloy-tuloy pa rin yung effort niya in weeding out NCRPO of Iscalawax. It's sad to know that there are some police officers that are involved in drugs, nag-positive. But what I want to emphasize is that we are active in pursuing this internal cleansing, and we are not letting up in running after them. Samantala, kinumpirma din ni General Acorda na inalis na nila sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong matapos niyang pirmahan ang dismissal order nito noon pang December 18, 2023. Siya ang pulis na nag-amok at nagpaputok ng baril sa isang resto bar sa Quezon City noong 2023. 2022 naman, nasangkot rin ito sa hit and run incident na ikinamatay ng isang tricycle driver sa Quezon City. Well, as of this date, na-serve na sa kanya yung dismissal order. I already signed the order, the dismissal order, and it should be implemented. And based on our record, wala na siya. Si Abong ay nakatalaga sa PNP Legal Service, ngunit hindi na makatatanggap ng benepisyo matapos na matanggal sa serbisyo. June, bagamat sinabi nitong si Chief PNP na may karapatan itong si Lieutenant Colonel Abong na umapila sa mas mataas na korte o maging sa NAPOLCOM, ay mananatili naman itong dismissed from the service habang umuusad ang proseso. June? O Lea, paano ba natuklasan ni Major General Nartates na may mga pulis nga na may kaso na nawala yung kanilang mga records, kumbaga? Ito kasi, nung pwesto niya dyan sa NCRPO noong July 2023, ay agad niyang binisisiyan dahil nga sinasabi niya na nangyayari ito sa mga opisina ng Philippine National Police. At dahil nga sa ipinatutupad na internal cleansing itong pambansang pulisya, ay agad niyang tiningnan yan at doon niya natuklasan na mayroong mga nagtatago ng papel na mga case folder nitong mga pulis at meron na nawawala. Ibig sabihin ba meron siyang tinitingnan na mga pulis o pulis na may kaso na kumbaga meron siyang sinusundan, tinutuklas, gano'n na Lea? Tama ka dyan, June, at pinaiimbestigahan na niya o iniimbestigahan na niya itong mga nasa likod nito at yung mga nag-handle mismo nitong mga papel o nitong case file o case folder nitong mga pulis na may mga kaso. At sinabi din kanina ni Chief PNP na dapat na makasuhan o mapanagot itong mga matutukoy na may kinalaman dito sa mga pagtatago nga ng mga kaso nitong mga pulis. Kasi kapag itinago itong mga kaso nitong mga pulis, mga case folder, ay hindi agad maiisilbi yung parusa na ipinataw sa kanila. Delay nga naman. Maraming salamat, Lea Ilagan. Samantala, hindi totoo ang kumakalat na impormasyon na ipinagbabawal sa Campo Crame ang pagpasok ng mga retired officer o retired general. Ayon kay Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr., hindi niya alam kung saan nanggaling ang naturang impormasyon. Binigyan diin ni General Acorda na welcome ang lahat ng mga nagsilbing general ng pambansang pulisya na pumasok sa Camp Crame, partikular na sa mga nagpoproseso ng kanilang mga dokumento o mga kinakailangan nitong benepisyo. Sa huli, muling iginiit ng general na walang namumuong destabilisasyon sa kanilang hanay laban sa pamahalaang Marcos. There's no issue on that, and there's no basis for us to prevent them from coming here. I don't know where did that came from. In the first place, there is no destabilization na natin, no? I don't know where that word or that rumor of destabilization came from. And if meron mang kumakalat, nagpapakalat ng ganyan na issue, especially yung pinagbabawal ng mga retired, kawawa naman sila, lalo when they want to process something on their retirement benefits, kawawa naman.
Sa iba pang balita, binigyan diin ng isang opisyal ng Department of Transportation na hindi nabigyan ng mali o kulang na impormasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa PUV Modernization Program dahilan upang hindi na palawigin pa ang deadline sa consolidation ng PUV operators. Samantala, iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang anomalya sa naturang programa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So yung tungkol po na misleading or anything negative, wala po, hindi po yun nangyari. And alam na alam po ng Pangulo ang tungkol sa programa. Hindi misinformed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa detalye ng PUV Modernization Program. Ayon sa chairperson ng Office of Transportation Cooperatives o OTC na si Jesus Ferdinand Ortega, sa pulong nila sa Malacanang noong December 12, nakita na nila ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos sa programa at kabisado niya ang detalye nito. Nung umupo kami sa harap ng Pangulo, kitang-kita po namin sa kanyang demeanor, sa kanyang mata, the confidence tungkol sa programa. He knows the numbers, he knows about the program, and he was very confident in saying, hindi na tayo mag-extend. Kasabay ng naging desisyon ni PBBM na huwag nang palawigin ang consolidation, pinatitiyak niya sa mga ahensya ang pagbibigay ng tulong sa mga kooperatiba at tsuper na kukuha ng modern jeepney. He was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. At sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay, sa mga commuters. Samantala, iginiit naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB at ng OTC na walang anomalya sa pagsusulong ng PUV Modernization Program. So wala po kaming nakikitang anomalya pag pakiusapan mo ang isang operator na sumama at makianib sa isang kooperatiba. Ang posible pong sinasabi nilang anomalya ay doon po sa pagpili ng mga sasakyan. Na in our time, wala pa naman ho kaming ganyang proyekto, and ang pagpili po ng sasakyan ay nasa mga kooperatiba po. Inuunahan ko na sila. Wala akong impluensya, hindi ako magsasabi, nasa kamay nyo yan. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, aabot na sa 54 na modelo ng modern jeep ang accredited na ng Department of Trade and Industry na maaaring pagpilian ng mga kooperatiba. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga transport group para suportahan ang PUV Modernization Program. Para sa kanila, hindi totoong magkakaroon ng transport crisis kapag itinuloy ang programa. Samantala, sinabi naman ng LTFRB-NCR na hindi libo-libo kung hindi mahigit 600 traditional na jeep lamang ang hindi pa nakakapag-consolidate ng prangkisa sa NCR at nanganganib na hindi na makapamasada sa susunod na buwan. Ito ang balita ni JP Nunez. Basically, ang nilalaman po nito ay inu-oppose namin yung kanilang ipinail na TRO. At dito po sa aming intervention, may mga paliwanag po ang aming mga abogado tungkol sa consolidation, tungkol sa PUJ Modernization Program. Pinangunahan kanina ni Pasang Mazda National President Obet Martin ang paghahain ng motion for intervention sa Supreme Court kaugnay ng temporary restraining order na hinihingi ng transport group na Piston sa Korte Suprema. Kalakip nito ang kanilang komentaryo at pagtutol sa naunang petisyon ng Piston. Giit nila, hindi totoong magkakaroon ng transport crisis dahil sa PUV Modernization Program. Kaya rin umanong makabili ng mga operator ng murang unit ng jeep na pasok sa requirements ng gobyerno. Kaya para sa kanila, hindi dapat pigilan ang pagpapatupad sa programa. Bukod sa Pasang Mazda, co-petitioners din ang Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO, Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP,
at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Noong nakaraang taon bago ang deadline ng franchise consolidation, naghain ng motion for TRO ang piston laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Pinagkomento lamang ng Supreme Court ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation sa inihaing petisyon, pero walang inilabas na hatol kung kinatigan ang kanilang panawagan o ibinasura na. Samantala, nilinaw ng LTFRB na batay sa kanilang datos, nasa higit 600 lamang na mga unit ng tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang mawawalan ng prangkisa pagsapit ng February 1. Ito ang kanilang tugon sa ilang impormasyon na nasa 38,000 umano na mga unit ng jeep sa Metro Manila ang hindi na makakabiyahe simula February 1 dahil hindi nakapag-consolidate. Batay sa datos ng LTFRB, dito sa National Capital Region, nasa 22,284 lamang nila ang mga unit ng jeep na rehistrado noong 2023 at nasa 21,655 naman ang nakapag-consolidate na. Ibig sabihin nito, nasa 629 lamang nila ng mga tradisyonal na jeep sa National Capital Region ang hindi consolidated. Pero para sa transport group na Manibela, hindi kapanipaniwala ang datos na ito ng ahensya. Ayon kay Marval Buena, ang chairman ng grupo, tinatayang hindi bababa sa 20,000 na mga driver ng jeep ang mawawala ng hanap buhay pagkatapos ng palugit na ibinigay sa mga unconsolidated PUJ hanggang January 31. Ito po sa NCR, sir, hindi yan bababa ng 20,000 dito lang sa NCR. Driver pa lang yan, wala pa yung operator dyan. Bukas ng alas 9 ng umaga, muling magsasagawa ng protesta ang Piston at Manibela sa UP Diliman at magmamarcha sila sa Welcome Rotonda hanggang sa Mendiola. Ayon kay Valbuena, nasa higit 15,000 ang inaasahan nilang makikilahok dito ng mga operators at drivers ng mga tradisyonal na jeep. Bukod dito, mayroon pang mga commuter group at labor group ang makikiisa sa kanilang protesta. Huwag kaming tanggalan ng hanap buhay, ibalik yung aming mga prangkisa at nire-respeto natin yung mga gustong mag-consolidate at sana irespeto din ng pamahalaan na magkaroon pa rin ng mga single operator. Ayon sa LTFRB at Office of the Transportation Cooperatives, talagang hanggang January 31 na lang makakapamasada ang mga unconsolidated na mga tradisyonal na jeep. Simula February 1, magkakaroon na ng hulihan sa mga hindi nakapag-comply sa programa ng modernisasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang iba pang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III, sa pagkatapos ng consolidation, nakatutok na sila ngayon sa operationalization. We already made the deadline last December 31. So the focus now would be for those who have already embraced the program of the PUVMP by filing their consolidation. We will focus on helping them convert their units into a more environment-friendly in the OFG and the Philippine National Standard compliant unit. Umapela naman ang Office of Transportation Cooperatives sa mga operator at driver na hindi umabot sa deadline ng franchise consolidation na tumigil sa pagbiyahe sa kanilang ruta simula sa February 1 upang hindi na mahuli pa. Isang resolusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang inihain ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kaugnay sa layong magkaroon ng pagbabago o amendment sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Senator Zubiri, may basbas ng Pangulo na manguna ang Senado sa pagsusulong ng panukalang amyenda sa konstitusyon. Ito ang balita ni Dante Amento. To make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature.
Walang ibang pagbabago o amendment kundi para lamang sa nasa ilalim ng economic provisions ng saligang batas. Partikular ang public services, education at advertising provisions. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na laman ng resolusyon ng 2 kapulungan ng Kongreso na personal niyang inihain kanina na nagsusulong ng pagbabago sa 1987 Constitution. Pirmado na ito ni na Senators Sani Angara at Loren Legarda. Tatlo lang yung topic dito and napakasimple, napakalinaw. So, ito po ay gagawin natin para sa ganun we preserve the bicameralism of both the House of Representatives and the Senate. Okay. Appealing to the Speaker to do the same. And We're hoping that the Speaker does the same. Okay. So that a constitutional crisis can be averted. Paliwanag pa ni Zubiri, ang resolusyong ito ay i-adapt ng House of Representatives. Ito anya ang paraan para maiwasan ang constitutional crisis sa pagitan ng 2 kapulungan. That was the agreement that we had made in Malacanang on the 11th of January at 4 p.m. Sir, last question. So yan yung agreement po namin and I hope all parties will agree and we thank the President for that because ang totoo dyan talaga magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi po talaga papayag. Inihayag din ni Zubiri noong January 11 nag-usap sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinaabot niya ang posisyon ng Senado na malabo ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon dahil mababaliwala nito ang kapangyarihan ng Senado. Kasama rin anya sa pulong si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Mismong ang Pangulo na anya ang nag-utos na ang Senado ang manguna sa pag-amyenda sa konstitusyon. Kaya naman prioridad na ngayon sa Senado ang charter change. And sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Sang-ayon din anya ang Pangulo na dahilan ng pagkakahati-hati ang People's Initiative. Isang subcommittee ang bubuuin ng Senado na tatalakay sa mga nasabing amendment na inaasahang pangungunahan ni Senator Juan Edgardo Sani Angara. Kakausapin din ni Senate President Zubiri si Senator Robin Hood Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. At kung papayag si Padilla, isang committee of the whole na ang bubuuin para lahat ng senador kasama na sa deliberasyon. Tiwala si Zubiri na makakuha ito ng mayorya ng suporta ng Senado o 18 boto mula sa mga senador para maaprobahan ang panukalang amendment. Sa pahayag naman ni House Speaker Martin Romualdez, sinabi nitong suportado niya ang inisyatibo ng Senado sa paghahain ng resolusyon para sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ito ay tiyak na hakbang para amyendahan ang saligang batas, partikular na mapagaan ang economic provisions nito na sa kasalukuyan ay nagbabawal sa direktang pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc lawmakers upang paimbestigahan sa House Committee on Public Accounts ang umano'y signature buying at paggamit ng public funds para sa People's Initiative Campaign upang amyendahan ang 1987 Philippine Constitution. Inihain ni na ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang House Resolution Number 1541. Layon din itong tukuyin kung ano ang source ng pondo ng isang paid pro-Chacha advertisement at ang buong Chacha campaign. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Yan sa atin ni Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Mariel, ano ang reaksyon ng Australians sa bagong luklok na hari at reyna ng Denmark?
Magandang hapon sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Maraming ngang Australians ang naging emosyonal sa pagkaluklok ng bagong hari at reyna ng Denmark na si King Frederick X at Australia-born Queen Mary. Masaya ang mga Australians sa pagkaluklok nila at karamihan nga sa kanila ay interesado at excited sa bagong journey ng bagong hari at reyna. June? Ano ba ang connection nito ni Mariel nung bagong hari at reyna sa Australia? Sila ba ay merong kumbaga dugo na taga-Australia? Although alam naman natin mga taga-Britain, Denmark, halos magkakaisang lahi rin, di ba? Junes, ang asawa nga ni King Frederick ay pinanganak sa Australia. Kaya maraming Australians ang emosyonal dahil nga pinanganak siya sa Australian at kumbaga may connection. Ito ang nagbibigay ng connection sa Australia at Denmark. Mas pinapaigting pa nito ang connection sa dalawang bansa, June. Alright, Mariel, bigay mo ng iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinubukan ng North Korea ang isang bagong solid-fuel hypersonic missile na may hypersonic warhead. Pinaigting pa nito ang tensyon ilang araw matapos na tawagin ni Kim Jong-un ang South Korea na isang enemy state. Ito ang balita ni Danny Dalieva. Ipinahayag ng North Korea na sinubukan nito ang isang bagong solid-fuel missile na may isang hypersonic warhead. Wala naman itong banta sa mga kalapit bansa ayon sa State News Agency, KCNA. Araw ng Linggo, January 14, nang ilunsad ito. Bahagi ito ng efforts ng Pyongyang na makapag-develop ng mas makapangyarihan at mahirap na i-detect na weaponry o armas. Ginawa ang test sa mismong araw na umalis mula sa Pyongyang ang isang delegasyon na pinamumunuan ni Foreign Minister Ko Son-hwe patungong Russia. Nangyari ang missile launch at pagbisita sa Russia sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang Koreas kasunod ng serye ng intercontinental ballistic missile launches at kauna-unahang military spy satellite. Inangangambahan din ng Washington at mga kaalyado nito ang umiigting na ugnayan ng Pyongyang at Moscow. Samantala, inaakusahan naman ng North Korea ang Seoul sa pagpapalala ng tensyon sa rehiyon dahil sa military drills. Danny Delieva, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng isang private aerospace enterprise sa China ang pinakamatinding solid-fuel rockets sa mundo. Lula nito ang 3 weather satellites na ipinadala sa orbit. Layo ng Yunyao-1 satellites na makabuo ng isang constellation upang makapag-provide ng datos para sa global weather forecasting. Develop ang Gravity-1 rocket ng Orient Space at may 6,500 kilograms na payload capacity para sa Chinese commercial rockets. Nakabase sa Shandong ang Orient Space at may pasilidad sa probinsya. Umabot na ng 100 araw ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Kaya ayon sa White House, ito na ang tamang panahon upang pahupain ng Israel ang digmaan. Ito ang balita ni Sonny Cos. Ipinahayag ng White House na ngayon na ang tamang panahon para sa Israel na pahupain ang military offensive nito sa Gaza Strip. Sa gitna ito ng commitment ng Israeli leader na ituloy ang pagtugi sa Hamas militant group. Batay kay White House National Security Council spokesman John Kirby, nakikipag-usap ang Amerika sa Israel kaugnay sa transition sa low-intensity operations. Samantala, araw ng Linggo, January 14, ang ika-100 araw ng giyera. Sa kaparehong araw, pinuntiryan ng Israeli warplanes ang targets sa Lebanon. Ito ay matapos ang missile attack ng Hezbollah sa northern Israel kung saan 2 Israeli civilians ang nasawi. Pinangangambahan namang magresulta sa mas malawig na giyera sa rehiyon ang palitan ng putok. Halos 24,000 Palestinians na ang nasawi sa Gaza War na inilunsad ng Israel bilang tugon
tugon sa October 7 attack ng Hamas. 85% ng 2.3 million population ng teritoryo napilitang lisanin ang kanilang tirahan. 1/4 naman ng populasyon ang nasadlak sa kagutuman. Sanicos UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iprinoklamang bagong hari ng Denmark si Frederick X. Humalili ito sa kanyang ina na si Queen Margaret II na formal na bumaba sa trono pagkalipas ng 52 taong panunungkulan. December 31, 2023 nang i-anunsyo ng 83-year-old na reyna ang planong pagbaba sa pwesto na kauna-unahang ginawa ng isang Danish monarch sa loob ng halos 900 taon. Formal na isinagawa ang succession nang pirmahan nito ang Declaration of Abdication sa pagpupulong sa Council of State sa Parliament. Araw ng Linggo, January 15. Walang coronation ang Denmark na isa sa pinakamatandang monarchies sa mundo. Naniniwala ang mga political analyst na hindi titigil ang China sa ginagawa nitong military threat at trade sanctions sa Taiwan. Ito ay sa kabila ng pagpapalit ng liderato sa pagkapanalo ni Vice President Lai bilang bagong Pangulo ng self-ruled nation. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Magpapatuloy ang ginagawang military threat at economic pressure ng China sa Taiwan sa panunungkulan ni President-elect William Lai ayon sa mga political expert. Noong Sabado, January 13, ay inihalal bilang bagong Pangulo ng Taiwan si Vice President Lai. Bagamat historic ang ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party, isa sa pinakamalaking hamon ng bagong administrasyon ang relasyon nito sa China. The likelihood is very high. If we launch this kind of economic sanction against Taiwan, and also it can be imaged that the more frequent so-called incursion into our ADIZ by the fighter jets or so-called warships. So that they can there's one stone here, two birds. On the one hand, to send a strong warning to new DPP administration. Sa kanyang victory speech, ipinahayag ni President-elect Lai na pananatilihin niya ang peace at stability sa Taiwan Strait at mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing. As President, I have an important responsibility to maintain peace and stability in the Taiwan Strait. I will act in accordance with our democratic and free constitutional order in a manner that is balanced and maintains the cross-strait status quo. Subalit naniniwala ang mga political analyst na malabo pa sa ngayon na mag-resume ang formal na pakipag-usap ng China sa Taiwan simula nang matigil ito noong 2016 sa panahon ni President Tsai Ing-wen. Itinuturing ng China na teritoryo nito ang self-ruled island. Dahil dito buo ang ambisyon ni Chinese President Xi Jinping sa plano nitong reunification ng Taiwan. Subalit wala pa umanong mangyayaring all-out invasion, dagdag pa ng political expert. But for me, I don't see, or at least the likelihood for a so-called all-out invasion in the next several years probably is low. Sa isang pahayag ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, nanawagan ito sa Chinese government na igalang at tanggapin ang resulta ng eleksyon at itigil ang panggigipit sa Taiwan. Nakatakdang maupo sa Mayo bilang bagong presidente ng Taiwan si Vice President Lai, kasabay ng running mate nito na si Xiao Bikim. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Maria Latoza, magandang gabi. Balita muli sa loob ng bansa. Hindi maitanggi o makumpirma ng Philippine National Police ang impormasyon na nasa bansa na ang mga kinatawan ng International Criminal Court. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., patuloy nilang minomonitor ang nasabing impormasyon. Tumanggi rin muna silang maglabas ng anumang pahayag kaugnay dito.
Cannot confirm or deny that, but the PNP is monitoring kung ano man ang efforts dito or anong presence nila. But as of now, we are keeping it to ourselves wala yung record. Kritikal ang kondisyon ng driver ng isang L300 van matapos bumangga ang minamaneho nito sa dalawang sasakyan sa bahagi ng North Luzon Expressway sa May Kawayan, Bulacan. Sinasabi ng mga otoridad na nakatulog umano ang driver dahil sa sobrang pagod. Nasawi naman ang pahinante at tiyuhin nito na tumilapon mula sa van. Ito ang balita ni Nestor Torres. Yung driver po nung L300 sir ay aksidente pong nakatulog at bumangga po ito sir sa barrier between north and southbound. Patay ang pahinante ng L300 van na si Estrelio de la Cruz, 51 anyos, habang critical naman ang kondisyon ngayon ang driver nito na si Marvin Balumaga, 30 anyos. Ayon kay Police Corporal Reggie Sioval, lumalabas sa kanilang investigasyon na nakatulog ang driver ng van habang bumabiyahe sa kilometer 19+800 ng northbound area ng Malhacan, May Kawayan, Bulacan kaninang alas 3 ng madaling araw. Galing Caloocan ang dalawa at kukuha sana ng manok sa Marilao. Sa sobrang pagod ay nakatulog ito at nagdire-diretso ang van na minamaneho ni Marvin sa plastic barrier. Tumawid pa ito ng southbound at binangga ang dalawa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon umano ang pahinante at nagulungan ng parating na truck. Dead on arrival ang pahinante habang naitakbo naman sa May Kawayan Doctors Hospital ang driver na si Marvin na kritikal dahil sa mga tinamong mga sugat at hiwa sa katawan at ulo. Sa ngayon po sir, yung driver ay malala po yung kanyang tinamong injury regarding po doon sa insidente. Kung sakali man po sir na mabuhay siya, malamang po sir na baldado po ito sir. Mga laceration po sir sa kanyang hita, paa, sa dibdib, sa ulo sir meron din po. Ayon naman sa kapatid ni Marvin, masakit sa kanila ang pagkamatay ng kanilang tiyuhin at sinapit ng kanilang kapatid. Subalit hiling sana nila na matulungan din sila na may-ari ng truck. Gusto nga namin ng tulong kasi yung tiyuhin ko gusto ng asawa niya iuwi doon sa Mindanao eh. Yung kapatid ko po nandun sa ICU. Yung paa niya pati yung ano niya eh. Laki daw na sugat dito sa ulo ng kapatid ko eh. Samantala, depensa naman ng driver ng truck. Nagpreno pa siya pero talagang bumangga pa rin ito sa truck. Nangako naman ang pamunuan ng kumpanya ng driver ng truck na mag-aabot ng pinansyal na tulong sa pamilya ng magtiyuhin para sa pagpapalibing at pagpapahospital ng driver. Preno naman talaga ako sir, nung pagbangga niya nakapreno ako. Kaya lang yung tao sir, hindi ko naman doon ko na lang nakita sa ilalim nung tumigil na ako. Paalala ng NLEX Management at ng mga pulis para makaiwas sa aksidente sa kalsada. Siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan at lalo na din ang mga driver. Kung makaramdam ng pagkantok at hirap magmaneho, makabubuting huminto sa pinakamalapit na gasoline station o bakanting lugar para makapagpahinga muna. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinadalhan na ng cease and desist order ng Baguio City Health Services Office ang siyam na establishmento sa lungsod matapos na magpositibo sa E. coli bacteria ang sample ng tubig na nakuha sa mga ito. Ito ang balita ni Grace Flores. Yung for the 3 establishments, palitan yung filter and don't use it muna for giving service water. But for those who are delivering the water and of course yung food establishment, we ask them to ongoing po yung pagbalik po ng ating ating SI with the BCPO to tell them to stop muna. Anyway, it's 24 hours. Cease and desist order po.
Pansamantalang pinatitigil ng Baguio City Local Government ang business operation ng 9 na establishmento sa lungsod. Ito ay matapos lumabas sa isinagawang pagsusuri na positibo sa E. coli bacteria ang water sample na nakuha sa mga ito. Kabilang sa mga inisyuhan ng cease and desist order ang 6 na water delivery services at 3 food establishments. Mula sa 64 na water sample na sinuri ng City Health Services Office, 10 sa mga ito ang nagpositibo sa presensya ng fecal matter. Base sa mga pag-aaral, ang E. coli ay isang uri ng bakterya na maaaring makuha mula sa mga kontaminadong pagkain o inumin. Madalas itong nakukuha sa mga hilaw na gulay o hindi lutong karne o sa maruming tubig. Bukod sa water samples, sinuri rin ng City Health Services ang dumi o stool samples ng ilang mga pasyente na pawang mga nagpositibo naman sa norovirus at saporovirus. Ito naman ang mga virus na nakakaapekto sa tiyan ng isang tao na madaling maihahawa ng isang pasyenteng infected nito. 10 stool samples were submitted and 5 was positive for norovirus out of the 10, so 50%, and then 3 out of the 10 or 30% was positive for sapovirus. 2 samples were also positive for both norovirus and sapovirus. Sinabi ni Dr. Celia Flor Brillantes na patuloy nilang sinusuri ang mga lugar kung saan nagmula ang mga water sample na positibo sa E. coli bacteria hanggang sa makita sa pagsusuri kung tuluyan ng nalinis ang mga ito. Ayon sa City Health Services, papayagan lamang na muling mag-operate ang mga establishment sa oras na ideklarang negatibo na ang mga ito sa contaminants. We will ask them we will get another samples again. Anyway, it's 24 hours naman po. So they stop one day, then we ask them we test their waters. Kung okay naman, then we see by my series within the day, mga siguro 5 samples ang kukunin nila at different times. The next day, meron na pong resulta. So just for the safety of the public, gagawin po natin ito. That is also the order of our mayor po. Hinihimok ngayon ng local health chief ang mga residente dito sa Baguio na pakuluan ang inuming tubig maging ang tubig sa pagluluto upang masiguro na ligtas itong gamitin. Batay sa huling report ng Baguio LGU, umabot na sa mahigit 3,000 mga individual ang naitalang naapektuhan ng sakit. Grace Flores, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Health na nakontain na ang diarrhea outbreak sa Baguio City. Sa isang panayam, sinabi ni DOH spokesperson Undersecretary Eric Tayag na bumaba na ang bilang ng mga may diarrhea o gastroenteritis sa Baguio City na anyay isang magandang balita. Gayunman, may pangamba rin sa kalidad ng tubig sa lungsod matapos na lumabas sa ilang water samples na positibo ito sa presensya ng E. coli bacteria na senyales ng fecal contamination. Sa ngayon ay hinihintay pa rin ng DOH ang resulta ng laboratory test mula sa mga pasyente sa lungsod na ospital dahil sa diarrhea. Naglaan ang Department of Agriculture ng 250 million pesos na pondo para solar irrigation project sa mga lugar sa bansa na tatamaan ng matinding tagtuyot ngayong taon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa ngayon ay merong 250 million na initial na budget na i-allocate para sa solar irrigation project. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture ang pagtama ng El Nino sa ating bansa ngayong taon na isa sa mga pangunahing maaapektuhan ng ating mga kababayang magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, naglaan na ng inisyal na pondo ang DA para sa solar irrigation project ng mga magsasaka at patuloy pa rin silang makakapagtanim kahit may pananalasa ng El Nino. So priority nito yung mga areas talaga na maapektuhan. Maliit pa lang ito, simula pa lang, and definitely the Secretary will find ways para madagdagan itong initial 250 million.
Karagdagan lamang ang pondong ito para sa mga proyektong nasimulan na ng DA noong nakaraang taon dahil sa epekto ng El Nino. Matatanda ang nauna nang nag-request ng 112 million pesos na budget para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation ang Department of Agriculture. Makakatulong ng Department of Agriculture ang Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Pag-asa at ang Department of National Defense sa pamamagitan naman ng mga gagamiting eroplano sa pagsasagawa ng cloud seeding. Ilan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng El Nino ang kanluran at hilagang bahagi ng Luzon. Ini-expect naman natin pag El Nino, may mga lugar talaga na hindi matataniman. Isa yun sa mga nakaline na programa natin. Pag sobrang drought, ito yung mga klaseng intervention. So nakaprogram na yung lahat. Ang gusto lang sabihin ni Secretary, immediate interventions. Sisimulan na ngayong taon ang solar irrigation project na ito at prioridad na lalagyan ng ganitong proyekto ang mga lugar sa bansa na mataas ang produksyon pagdating sa agrikultura. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May ilan pa ring nababahala tungkol sa pag-aalis ng senior high school program sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Ngunit siniguro ng Department of Education na hindi nila aalisin ang voucher program para sa mga mag-aaral na kasalukuyan nang naka-enroll sa mga nasabing mga paaralan. Ito ang balita ni Jed Neresina. The Vice President has already given out instructions that DepEd, because of the situation of having 17,751 learners in grade 11, DepEd will again be extending na lang yung ating voucher program to the grade 11 learners in SUCs and LUCs for this current school year. Siniguro ni Department of Education Undersecretary Michael Poa na hindi mawawala ng senior high school program voucher ang mga grade 11 student ngayong school year 2023-2024. Kasabay ito ng issue tungkol sa pag-aalis ng SHS program sa state universities and colleges at local universities and colleges. Sinabi ni Undersecretary Poa na nagbigay na ng instruction si DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte na i-extend ang pagbibigay ng voucher sa mga estudyante sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Patatapusin lang anya ang school year 2024-2025 para sa grade 11 students na kasalukuyang nasa mga nabanggit na paaralan. DepEd will again extend the voucher program when they enter grade 12 next year, provided that a memorandum of agreement is executed between DepEd and CHED to provide a clear timeline. Kaugnay nito, nilinaw ni Poa na wala ng voucher sa darating na school year para sa grade 11 students na nagbabalak pumasok sa SUCs at LUCs. Siniguro naman ni DepEd NCR Regional Director Joyce Andaya na may sapat na lugar para sa mga papasok na senior high students. There are 16 divisions in the National Capital Region, and at the moment we have around 3,000 students that will be displaced if ever we push through with this, but that these are properly allocated already. For instance, Rizal Technological University in Mandaluyong, it has around 512 senior high learners, and we looked at our absorptive capacity in Mandaluyong, and we found out that we have more than enough space for our learners. Muling binigyang diin naman ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, walang guro sa SUCs at LUCs ang mawawala ng trabaho kahit patatanggalin na ang senior high school program. The practice in SUCs is that they do not hire faculty members exclusively for senior high. They're using their existing faculty members and giving it as an overload for them to teach. So there is no disruption or there is no loss of jobs for the full-time faculty members that are teaching senior high because they use it as an overload most of the time.
Dagdag ni DepEd Undersecretary Poa na pag-uusapan at maglalabas ang ahensya ng opisyal na pahayag tungkol sa mga locally funded universities and colleges na plano pa ring tumanggap ng senior high school students. Lalo na ito ay malaking tulong para sa mga estudyante. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagaman marami ng mga bago at magagaling na local acts ang umuusbo ngayon at gumagawa ng kanilang sariling pangalan sa larangan ng musika, ayon sa musical icon na si Martin Nievera, malaking bagay ang pagkilala ng Wish 1075 sa mga OPM artist na nagsilbing haligi at pundasyon ng original Filipino music. Dahil nagtuturo ito sa mga bagong henerasyon na huwag kalimutan kung saan sila nagsimula, kahit gaano man kataas ang maabot ng kanilang karera. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Welcome to the 9th Wish Music Awards! OPM has not sounded better. For me, OPM is so alive, and it's in its blooming. OPM is indeed alive. Matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 9th Wish Music Awards kagabi sa The Big Dome, muling itinanyag at pinatunayan ng Wish 1075 na buhay ang musikang Pilipino. Sayong sayaw, bakit ikaw? Kinilala sa awards night ang mga OPM artists na nagpamalas ng pambihirang galing sa 19 na kategorya mula sa iba't ibang genre. Maliban dito, mayroon ding special awards na iginawad sa mga piling individual na nagkaroon ng impluwensya at nakapagbigay tulong lalo na sa music industry. Ang Philippine Concert King na si Martin Nievera ay itinanghal bilang KDR Icon of Musical Excellence dahil sa kanyang timeless classics na nagsilbing inspirasyon sa marami. Aniya ang maalala lamang sila sa industriya ay isa ng malaking karangalan, lalo pa ang kilalanin siyang musical icon. Thank you so much, not just for me, but for all those that you blessed this award with, this recognition of our hard work, of our dedication, but more importantly, for teaching the younger kids, those who will take our place, teaching them how to remember where we all came from. That's the most important lesson. That's the one thing that the kids forget about. Once they're famous, once you shower them with prizes, they forget about where they came from. Hanga ang Concert King sa konsepto ng Wish 1075 na naglalayong maipakilala ang talentong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil hindi lahat ay ganun na lang ang pagmamahal at pagmamalasakit sa OPM. At pinuri din ito ang inisyatibo ng istasyon na muling gamitin at buhayin ang radio sa panahon ngayon. Just forget the past, the sound of mending your broken heart. Ilang pieces of advice naman ang ibinahagi ni Mr. Martin sa mga local act. I think the secret to being timeless is don't wear a watch. Don't tell the time. Don't ask the time. Enjoy the moment. Every young singer composer that comes to me with that same question, I say enjoy the moment. Don't make your passion your work, and you'll see time fly. For as long as you're not in it for the fame, for as long as you're not in it for your ego, and you're in it to make a difference, if you can write songs that can change a world, that can change a heart, then you're on the right track. Next thing you know it, you change the world with one song. Habang patuloy na ipinapamalas at ibinabahagi ng mga local artist ang kanilang musika, patuloy namang magsisikap ang Wish 1075 para suportahan ang OPM sa pamamagitan ng paggamit ng mga resources para palakasin at iparinig ang kanilang boses sa mga wisher. Higit sa lahat, patuloy na magsisikap ang FM station para makapaghatid ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng musika at kawang gawa. We at Wish acknowledge how you pour your
your heart into the musical creations you offer to the world. Apart from talent and dedication, it takes courage to share a piece of yourself with others. Maraming salamat po sa musika na inyong ibinibigay sa amin. In our own way, we want to spread hope and optimism through music and of course, through the gift of charity. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lang ang musikang Pilipino ang naitanyag kagabi sa ginanap na 9th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum. Isang malaking kagalakan din ito sa mga charitable organization na napili ng mga artist ngayong taon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isang gabi ng tagumpay para sa mga OPM artists at kanilang beneficiaries ang 9th Wish Music Awards. Dito naitanyag ang iba't ibang talento kasama ang gawang mabuti sa ating mga kababayan. 10 charitable organization ang napiling benepisyaryo ng mga nanalo ngayong taon. Ito ang Pangarap Foundation Incorporated, Rise Against Hunger, Handicap Care Association Incorporated, kasama rin ang Hospicio de San Jose, Tondo Community Initiative Foundation, Philippine Educational Theater Association o PETA, maging ang Cancer Treatment and Support Incorporated, Smile Train Philippines Foundation Incorporated, Philippine Cerebral Palsy Incorporated o PCPI, at Center for Excellence in Special Education o Stepping Stone. 100,000 piso ang natanggap ng bawat napiling benepisyaryo habang may cash prize rin sa mga nanalong artists. Masaya ang mga charitable organization na napili ngayong 9th Wish Music Awards dahil malaking tulong nila ang premyong kanilang natanggap. Gagamitin ng mga beneficiaries ang kanilang natanggap para sa iba't ibang programa ng kanilang grupo at maging sa kanilang mga tinutulungan. Malaking tulong to para sa daily operation namin. So syempre may mga bata kami ngayon na mga kabataan na magbe-benefit sa event na to. So we have 38 boys in the shelter, mga puro lahat sila mga nag-aaral. So yung tulong na maibibigay ninyo, particular ito makakatulong sa pag-aaral nila, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Malaking tulong talaga para sa mga bata because para sa amin, ang maliit na contribution, maliit man o malaki, nakakatulong yan sa pagbibigay ng libreng operasyon para sa mga bata. Nagpapasalamat sila sa advokasya ng Wish 1075 dahil hindi lang nabibigyang parangal ang musikang Pilipino, kundi natutulungan din ang mga grupong gaya nila. Nagpapasalamat kami sa pagpili sa amin na maging isa sa mga beneficiaries ninyo. At masaya-masaya pati ang mga bata na isa kami sa mga napili. Maraming salamat. For all of those who will win and even those who are nominated, you'll continue to support organizations such as Smile Train and other nominees and other potential beneficiaries. And for those who are listening to Wish, always support original Filipino music. Isang magandang simula rin ito, hindi lang sa mga nanalong OPM artists, kundi sa lahat ng taong naabot at naging bahagi ng Wish Music Awards. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Congratulations sa mga awardees sa 9th Wish Music Awards. Talagang nag-enjoy ako kagabi sa mga narinig ko. Sa mga kanilang performances, napakagagaling. At sa mga host, magagaling din. At natin naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Shoutout po. At salamat kina Nilda Kusay, si Marilyn Alcovindas, si Joseph Cosino, at Ramon Navarra, si Efren Mamak, at si Soledad
Colacol. Salamat po sa inyong pagtangkilik at patuloy na pagsuporta sa mga newscast po ng UNTV. Ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 28:13 na nagsasabi, "Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.